Pasado raw sa mga requirement ang pabrikang nasusunog sa Cavite. Ayon po yan sa Philippine Economic Zone Authority. Pahirap ang pasukin ng pabrika na ang laki ay katumbas ng 8 football field. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nga ganap na naapula ang sunog na patuloy na lumalamon dito sa pabrika ng House Technology Industries. At kanina nga sa pamamagitan ng drone, nakuna ng GMA News itong lawak ng nasabing pabrika o nasusunog na bahagi ng pabrika. At gaya na sabi mo, Mel, 8 football field ang katumbas ng laki na yan o 6 na hektarya ayon sa pamunuan ng lalawigan ng Cavite. Bagamat naudlot yung kuwang yan, Mel, matapos tayong pagbawalan ng mga otoridad ng Cavite, ang kuwang yan at agad naman tumugon ang GMA News. At bagamat hindi pa rin ganap na naapula, Mel, ang nasabing sunog, ayon sa mga otoridad, na-contain naman na raw nila ito o hindi na kakalat pa. Sa cellphone video na kuha ng isa sa mga empleyado ng katapat na pabrika ng HTI, makikitang hanggang kaninang hapon, hindi pa rin mapasok ng mga bumbero ang nasusunog na establishmento kahit pag gumamit na sila ng kemikal sa pag-apula. Habang nasusunog yung gusali, napakabilis bago puro pagsabog doon sa harapan. Marami po bang naiwan doon? Tingin mo? Ay, hindi ko po masasagot, hindi ko po alam din. Pero gano'ng karami ba nagtatrabaho doon? Almost, hindi ko po masabi, basta't napakarami, 1,000 po nagtatrabaho dyan. Mahigit 50 truck na ng bumbero ang rumesponde. Ayon sa lokal na pamahalaan, aabot sa 6 na hektarya o 8 football field ang laki ng nasusunog na pabrika ng HTI. Tinatayang nasa mahigit 10 bilyong piso na ang halaga ng pinsala. Hindi to biro, itong laki nito, no? So, it's a very, very big complex. Hindi pa siya napapasok kasi nag-collapse yung ibang walls papasok. Tapos, we want to make sure that we can lessen, baka mamaya yung fireman na may injure, kaya iniiwasan. So, we're trying to really put out the fire completely para mapasok na siya. Ayon sa Philippine Economic Zone Authority, pasado sa kanilang mga requirement ang HTI. Pero para di na raw maulit ang nangyari, nagpasya silang mas higpitan pa ang kanilang panuntunan. There could have been more exit doors. There could have been sprinklers all around, no? So we will may sprinklers but limited, no? But that's why we in PEZA, we are now going to evaluate and then we'll see to it that this will never happen again. Nakalistang incorporator ng HTI ang Hapon na si Tadashi Yamazaki. Sinubukan namin siyang kunan ng pahayag sa nakalistang address sa Salcedo Village sa Makati. Pero di raw ito ang kanyang opisina. Kinausap ng security personnel ng condo unit ang misis ni Yamazaki. Pero wala raw doon ang kanyang mister. Maghahain naman ng resolusyon sa Kamara si Anak Pawis Representative Ariel Casilao at ang Gabriela para imbestigahan ang nangyaring sunog. Samantala, Mel, mula sa unang napaulat na siyam na itinuturing na missing, no? Ngayon ay nasa isa na lamang daw. Yan ang pinakauling bigay sa ating impormasyon ni Governor Remulla. Ito ay kung pagbabasihan yung mga pamilyang naghahanap. So sa listahan nila, isa na lamang daw ang missing. Samantalang sa mga sandaling ito naman, Mel, ay hindi pa rin umaharap ang anumang representante ng HTI sa mga miyembro ng media. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.